Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Binalaan po ni Presidente Digongyo ang Kongreso na wag pong ika nga makikisawsaw dito sa issue ng bakuna sa PSG. Ano to? Takutan na. Takot na ba mga senador? Yung mga 11 na ika nga gustong buhayin ang prangkisa ng ABS-CBN. At sabi naman ni Gordon, mga kaibigan, dapat daw igalang ni Presidente Digongyo ang separation of powers ng pamahalaan. Madalas natin sinasabi yan . At pag-usapan din po natin itong pagkamatay ng isang flight attendant sa isang hotel dyan po sa Makati, sa City Garden Hotel. Malapit-lapit dun sa dating kuha natin studio. Pinagpapaliwanag po itong hotel sa Makati, mga kaibigan, na City Garden Hotel, para magpaliwanag kung bakit meron silang tumanggap sila ng mga guests para sa party-party na ganyan, na kung saan namatay itong flight attendant, na ang paniwala dito ay ginahasa, pinilahan. Kasi ang kasama, 11 lalaki, puro lalakwe. May lalaki at may lalakwe. May rokwe at may dukwe. May andwanar pa. At ang isa po dito sa mga pinaghihinalaan ay anak pala ng dating singer at negosyanteng si Claire de la Fuente. At kanyang siyempre dinipensahan ng kanyang anak na ang kanya raw anak ay bading. Kaya imposibleng mangyari na ito ay kasama kung merong dito, anggulo ng paggahasa. Imposibleng kasama sa paggahasa yung anak niya. Yun ang ibig sabihin. Ilan po yan sa ating mga pag-uusapan, mga kaibigan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Nagbabala po si Presidente Digongyo, mga kaibigan, laban dito sa mga gustong mag-imbestiga tungkol sa ginawang pagpapabakuna nito pong mga miyembro ng Presidential Security Group at ginamit po o gamit na ipinambakuna itong bakuna na hindi mo maintindihan, na 50% ang efficacy, na galing po sa China, mga kaibigan. Ang sabi niya, to me, it's a matter of self-preservation. That's just it.
whatever be your objection, whatever be your criticisms, for it's a matter of preservation, mga kaibigan. Sabi lang niya yun, di ba? Pero yung mga sinasabi niya, hindi ho matatagpuan kahit saan libro ng batas, mga kaibigan. Gusto niya kasi siya ang pulis, siya rin lahat, ang piskal, siya rin ang judge. Yun ang gusto ni Presidente Digongyo, mga kaibigan. Kaya po, kahit magnakaw ka sa gobyerno, walang napaparusahan, ano po. Ngayon, ito naman ang issue ngayon, itong tungkol dito sa bakuna, na wala pa namang naaaprobahan, nagpabakuna na sila. Samantalang, ayon po sa sinabi rin nila, puro sila nagsabi niyan puro siya Si Presidente Digongyo, sa kanya nagsimula yan Kaya, natunton, hindi nakapalag yung mga military at itong Presidential Security Group na ika nga po umamin na sila'y nagpabakuna nga, sapagkat ang nagsabi niyan, si Presidente Digongyo. Ngayon, ang mga issue dyan, paano silang nakapagpabakuna? Gayong wala pa namang naaaprobahan na bakuna dito sa Pilipinas. Tayo nga pinakahuli kasi napakayabang di ba? Talagang ang gustong mangyari po China lang, na hindi mo alam kung ano magiging epekto niyan sa kalusugan ng tao. So, yung may nag-apply dito na isang dayuhan ding kumpanya na umatras, hindi mo malaman kung kinikikilan, o kung ano ang balak na gawin. O kaya nag-withdraw sa bandang huli. Pagkatapos, ito hong ayaw sumunod sa proseso na China, mga kaibigan, ito ang sinasabing nagamit sa pagpababakuna. Samantalang November, December, atin na hong sinasabi yan Simula nung si Senator Pampilo Lacson ay napabalita na nagpabakuna. Doon na tayo nakatanggap ng mga bali-balita na sa Binondo pala, available yan. Galing sa China. At ang mahal, binebenta. Sa China. At lahat, sinabi rin natin na yung mga POGO workers, nakapagpabakuna na. Ngayon lang nila sinasabi yan. At ngayon lang napag-uusapan yan. Ngayon, ang sabi ni Presidente Digongyo, I would like to call on Congress. Hindi raw siya nakikiusap, nananawagan siya sa Kongreso. I'm not pleading. Sabi, what I only want is, in plain words, ito may banta do not tinker with the PSG. I am telling you as President, it's a matter of self-preservation. That's all for me. I will not elaborate on it. But do not force my hand to meddle into this because maybe I will not. Yun lamang sabihan yung Kongreso, pakialaman yung investigasyon ng kinu-question niya, yung kapangyarihan ng Senado, di ba? Sa pag-iimbestiga. Pinipreempt niya, gusto niya ma-preempt. Yun pa lang, pakikialam na yun mga kaibigan Pagkatapos sasabihin mo, ayaw mong gamitin yung
yung kamay mo para makialam, ha? I'm not so keen about allowing Durante and the rest of PSG to testify. Mga kaibigan, hindi raw niya papayagan na itong si General Durante at yung mga tauhan niya sa PSG tumistigo sa investigasyon ng Senado, mga kaibigan, para malaman, di ba? Paano kayong nakapagpabakuna? Yun ang unang tanong Paano nangyari yun? Una, walang gamot. Tapos, yung ginamit nyong gamot, naturalmente, imported yan. Galing sa China. Paano nakapasok dito yan? Saan dumaan yan? Ano yan? Nagparachute. Pagdaan ng aeroplano rito, inihulog, ganon. Sa Malacanang bumagsak. Mga kaibigan. They did this. Ginawa raw nila yung pagpabakuna. As I understand, sabi ni Digong nyo, for the sake of their lives. So, if they will be called to testify in Congress, as a lawyer, I will just tell them, because they are now being accused with the accompanying statement of prosecution. Ayaw niyang may mapapanagot, Ayaw niyang may maku-question. Di ba yan maliwanag po na tahasan na ang pagbaliwala sa ating pong sistema. Tawagin natin rule of law. Di ba? Kasi kung may kapangyarihan siya sa ilang mga bagay na pagsabihan ng mga tauhan niya na wag dumalo sa pagdinig ng Senado, in the same manner, mas may kapangyarihan ng Senado pag sinabing investigasyon. Di ba? Although, alam naman natin, marami sa investigasyon ng Senado, puro imbestiga lang. Alam natin yon. Alam ng tao yun na karamihan sa iniimbestigahan ng Senado, wala naman nangyayari. Di ba? Pero at least, doon, nabubusisi. Merong natututunan ng taong bayan. Di ba? Sa pamamagitan ng investigasyon, kahit na alam natin, karamihan sa sinasagawang investigasyon, puro katarantaduhan na uuwi. Di ba? Aminado tayo ron. Pero, hindi naman nila gagawin yon o hindi nila ginagawa yung investigasyon dahil wala silang pinanghahawakang kapangyarihan. Meron po Hindi ba? Meron silang kapangyarihan. Mandate nila yun. Mandato nila yun. Kasama yun sa kanilang mandate bilang mga legislator. At tinatanong nga ni Presidente Digong nyo, ang kapangyarihan nyo lang niya, sabi niya, mag-imbestiga in aid of legislation. Tama ka rin. Tama yun. Ako nga, lagi kong sinasabi yun Di ba? Pagka nag-iimbestiga, ano ba ang legislation ninyo? Meron na ba kayong bill na inihain para tumawag kayo ng pagdinig ng mga Senate investigation? Asan yung bill? Yun nga tinatanong natin madalas pero wala, alam naman natin na kung merong mandato ang mga mambabatas, puro talagang totohanang in aid of legislation. Hindi rin naman Pero, ang kagandahan lang doon, nadidiskubre ng publiko ang mga kalokohan. Halimbawa, sa issue na to,
Bawal yan eh. Gumamit ka niyan kasi wala pang naaaprubahan gamot. O yung sa bakuna, yung vaccine, wala pang naaaprubahan eh. Bawal gamitin, di ba? May mga batas yan. Pangalawa, sino ang nasa likod? Kung paano nakapasok yan sapagkat wala namang maglalakas ng loob na magpasok ng Shabu kung walang basbas ng mga nasa gobyerno. Yun din ang dahilan kung bakit sinasabi natin na baliwala yung kampanya sa droga kung ang corruption ay hindi naman sinusugpo. Hindi ho ba? Bakit ho? Hindi mo mapaghihiwalay yan eh. Intertwined yan eh. Yang corruption at saka droga. Hindi, walang ipinagkaiba yan sa illegal na droga, yan sa bakuna. Di ba? Yung ang shabu nakakapasok dito, bakuna pa hindi makapasok. Hindi ho ba, mga kaibigan? Yun ang aalamin dyan. Paano nakapasok yan? Saan dumaan yan? Ngayon, pag natuklasan mo kung saan dumaan yan, sigurado. Ang magiging bottom line is corruption pa rin, mga kaibigan. Bakit? Bawal yan eh. Paano nyo na ipasok dito? Di ba? Ibig sabihin, kalokohan lang yung kampanya laban sa corruption o sa katiwalian. Di ba? Yun ano lang yun, propaganda lang yun. Sa bunganga lang yun na sinusugpo. Pero sa katotohanan, yung corruption tolerated. Yung kasi ang magpapatunay. Kaya sila nababahala na maimbestigahan yan sapagkat lalabas ang katotohanan. Na talagang walang totohanan at sinserong kampanya ang kasalukuyang administrasyon laban sa katiwalian, laban sa korupsyon, o kung ano man ang kinakampanya, ipinangako ng administrasyon, hindi nila tinutupad yan. Puro sa bunganga lang, nanloloko lang, yun ang ibig sabihin. Di ba? Yun ang dahilan, o yun ang sana ay magiging pakinabang ng investigasyon na malaman ng tao na wala naman pala eh. Di ba? Sabi kayo ng sabi na galit kayo sa kurap. Galit sa droga. Pero may droga. Di ba? Sa tinagal-tagal, 4 na taon yung nasamsam na droga, hindi mo na pwedeng ilulan sa isang malaking bahay. Sa dami. Pero nasan? Bakit ang dami pa rin nakakapasok na droga dito sa Pilipinas? Mapapatunayan na talagang palsipikado. Hindi totoo na sinusugpo ang korupsyon. Mga kaibigan, kung hindi, sila yung sinusugpo ng korupsyon. Di ba, mga kaibigan? Yun lang ang purpose dyan eh. Yun lamang naman ang magiging provecho ng publiko at ng mamamayan kung sakasakaling matuloy ang investigasyon. Sa palagay ko, sa pananalitang ito wala na ang senador na maglalakas ng loob na ipagpatuloy pa yung investigasyon na yan. At bakit nangyari yan? O nangyayari yan? Bakit nagkakaganyan? Nalelechi itong gobyerno. Nasisira ang rule of law. Bakit nagkakaganyan? Sino may kasalanan? Partly to blame ay ito ring mga senador.
Ha? Mga kaibigan. O lalo na ito si Tito Soto. May sinabi si Tito Soto baan niya? Kasi nung magalit tong si Presidente Digongyo na ipatatawag itong PSG, mga kaibigan, sabi ni Soto, katwiran ni Soto, misinform niya ang presidente. Natakot kagad siya. Misinform. Sino kaya ang nagsabi na ipapatawag? Hindi naman namin ipapatawag. Ako anya ang chairman bilang Senate President ng Committee of Asshole. Mga kaibigan, Committee on Assholes. Yan po. Siya raw ang chairman nun. Ibig sabihin under niya yun. Automatic. Bilang Senate President, ikaw yung chairman nun na lahat ng issue, basta Committee on the Whole, ano ka? Sakop ka nung investigasyon, kahit anong investigasyon yan. Kahit na butas ng puwit ni Eli Cuyucot Soriano, imbestigahan mo dyan, pwede yan. Kaya dapat ang tawag dyan Committee on Asshole. Mga kaibigan. Kasi pati butas ng puwet, pwedeng kalikutin dyan. Ngayon, natakot siya Sino raw kaya? Nagtaka ka pa, sino pa? Nandyan lang sa tabi-tabi nyo. Di senador din. Ang trabaho ng senador dyan, na nakasama nyo ngayon, na hindi mo malaman kung paanong nanalong senador, yun lang ang trabaho niyan. Magchuchu. Isumbong kayo kung ano ginagawa nyo dyan. Di ba? Ano yan? Itinanim na senador. Kaya nanalo yan Itinanim lang, planted lang yan Para magkaroon ng espiya dyan. Kasi baka pagbalakan ninyong sipain patalsikin si Digong nyo sa pwesto Kaya kailangan may tao siya dyan. Nakita na ninyo mga pinaggagawa ninyo? Bakit nangyari yan? Kasi lahat ng katarantaduhang nauna, pinayagan ninyong mangyari. Diba? Ano kapalit? Pabor. Para makinabang kayo sa administrasyon. May partido nga kayo, yung partido ninyo, papel lang. Walang paninindigang totohanan. Puro kalokohan lang lahat. Katulad ngayon, PDP laban. Isa, hugpong. Kahit anong partido yan Lahat ng partido ngayon, nakapapil lang yan Ala naman mga paninindigan yan Mga kaibigan, walang party stand yan Ang stand niyan, parang baboy. Kung nasan yung labangan, doon sila sasabsab. Kung sino yung nakaupo, ang partido na nakaupo, kasama sila roon. Halimbawa, sila, NPC. Makikipag lips to lips. Doon sa ruling administration. Para kasama sila sa mga sasandok, sa kabanang bayan. Pag-aaprubahan na yung General Appropriations Act. Yan ang dahilan. Hindi kayo kumikibo. Isinasakripisyo ninyo ang inyong mandato bilang bantay sana. Meron kayong mandate na gano'n na maging bantay para sa interes at kapakanan ng mamamayan at ng bansa. Wala kayong ginawa. Ultimo sa China Di ba? Wala kayong paninindigan dyan Sa Pogo, may paninindigan ba kayo? Kaya yung investigasyon nila, mabababoy kayo talaga. Kita ninyo, takot kayo ngayon. Di kayo makaporma.
Bakit? Yung nagbigay ng bakuna, nakikinabang din kayo ron eh. Di ba? Sinong yung mga mambabata sa kamera? Meron silang mga pogo eh. Mga kaibigan eh. Sila nagpapa-approve eh, nung pogo. Operators. Mga congressman. Pinapa-approve nila sa PAGCOR. Kaya nangyari yan. Di ba? Magbababuyan lang kayo. Yung ginagawa nyo, gusto nyong ipakita ngayon dito, may malasakit kayo sa public interest. Yung public interest, kinokompromise nyo kasi. Sabi ko nga, parang sa media yan. Maraming kurap ngayon sa media. Yung iba nga, media-medyahan lang eh. Ang dami dyan, Mga kaibigan, may asosasyon pa eh. May samahan pa eh. Mga kaibigan eh. Pero ano pakay? Samahan para sa masamang layunin. Di ba yung samahan eh, usually binubuo yan para sa layuning mabuti. Di ba? Pagsasama-sama sa mabuting layunin. Kung tawagin camaraderie. Yan. Di ba? Mga kaibigan. Pero ano nangyayari? Katulad din ng mga partido sa politika. Sama-sama, pagsasama-sama sa masamang layunin laban sa mamamayang Pilipino. Kaya, hindi nakataka-taka na darating yung oras, mabababoy na kayo. Parang yung kasabihan niya babalik din sa'yo eh. Sinuportahan ninyo mga katarantaduhan, hindi naman lamang ninyo isinaalang-alang na isang araw darating ang pagkakataon na hindi man kayo mga anak ninyo o kaya ay mga apo ninyo ang magdurusa. Kaya kung ikaw nasa gobyerno, mambabatas ka, may kapangyarihan ka para kumwestiyon, para hindi magtagumpay ang mga kasamaan na gustong itaguyod ng sino mang nakaupo sa gobyerno. Gamitin mo yung kapangyarihan mo sa tama. Sang-ayon sa interes at kapakanan ng iyong bansa at ng iyong mga mamayan. Ginagamit ninyo kasi sa personal eh. Pag makikinabang kayo, baliwala sa inyo na mapatay ang mga mamamayang Pilipino, lipulin, na parang mga hayop. Mga kaibigan, kontratuhin. Lahat ng panggigipit, kasama kayo. Ginigipit ninyo ang taong bayan. Lahat ng panggigipit sa mamamayang Pilipino, ginagawa. Hindi kayo kumikibo at hindi lang iyon. Sang-ayon pa kayo. Bakit? May kapalit eh. Kino-compromise ninyo yung pananagutan ninyo. Samantalang kayo, yung inyong mandato, nananagot kayo sa taong bayan bilang mga public official. Yun ang inyong pananagutan. Wala eh. Tinatalikuran ninyo ang inyong mga mandato para proteksyonan. Ngayon, babalik na sa iyo yan. At darating ang araw, yung isang bagay na ginawa ng masamang administrasyon at namumuno sa bansa natin, ginawa sa pangkaraniwang mamamayan, darating ang oras, dadanasin din yan. Kung hindi man ng inyong mga anak, yung mga anak ng inyong mga anak. Parang ganito lang yan. Yung
ginagawang pananakop ng incheck dito sa ating bansa. Pero wala kayong ginagawa ni ha-ni-ho. Nag-iisa si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na lumalaban para sa interes ng bansa at ng mamamayan, laban sa pangangamkam, laban sa pananakop ng bansang China sa Pilipinas. Siya lang ang bibig eh. Ha? Darating ang oras. Uusigin din kayo ng inyong mga anak, mga apo. Mumurahin kayo, baka nakalibing na kayo. Minumura pa kayo ng apo ninyo. Sasabihin senador pala ang lolo ko eh. Nung panahong kinakailangang manindigan sila laban sa pananakop ng China, hindi sila kumibo. Ha? Sa panahon na wala nang pagkakataon na maipaglaban ng mga mamamayan ng kanilang sarili dahil inabando ninyo, tinalikuran ninyo, naglilidir-lidiran kayo. Ayaw naman ninyong gampanan yung inyong responsibilidad at pananagutan. Mabuti na lang, meron tayong isang retiradong Senior Associate Justice ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Justice Antonio Carpio na merong integridad, merong paninindigan, may pagmamahal sa bayan, na hindi pumapayag sa ginagawa laban sa mga mamamayan at sa ating bansa. Mabuti may ganyan pa eh. Nag-iisa na yan, boses na yan eh. Mga kaibigan eh. Kaya sabi ko nga, sino ipantatapat mo dyan na merong kalidad, kalibre, para maging karapat-dapat na maging Pangulo ng bansa o anumang mataas na posisyon sa gobyerno ang kanyang hawakan. Kailangan natin ng ganyan tao. Kung ang pakikinggan mo, si Pacquiao, naku, sa mahirap galing ako dyan eh. Huwag mo na kami lokohin, Manny. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang manindigan. Hindi mo alam yung issue na yan. Kaya hindi ka makagawa ng paninindigan eh. Magkakahalataan. Hindi nyo alam pare-pareho nila Lito Lapid yan eh. Hindi abot ng kakayahan ng inyong mga kakapiranggot na utak pa lang. Ang kailangan ninyo matuto. Magsanay. Walang sakripisyo dito eh. Walang nais magpaubaya, magparaya para bigyan daan na ang bansa natin ay magkaroon ng tunay na leader. Mga kaibigan, babaliwalain lang yan. Bakit? Mas kilala sila eh. Di ba? May pera sila eh. May kwarta sila eh. Sila yung nasa politika. Yung sinasabi mo si Justice Carpio, hindi naman politiko yan eh. Tama. Pero ano ba ang hinahanap niyong leader? Gago? Doon na tayo mamili. Kalimutan na talaga natin yung mga katulad ni Justice Antonio Carpio. Mga kaibigan. At ang bansang ito, wala nang mapapala. Mga kaibigan, yan ang nangyari sa Senado. Kita ninyo yung kamera? Sino naghaharing uri sa kamera? Mga peke na congressman. Hindi hinalal ng taong bayan. Walang mandate.
walang direct mandate ng mga mamamayan. Walang constituent na bumoto sa kanila. Sila ngayon na naghaharing uri sa Kamara. Akala mo kung mga sino? Hindi naman kasali dapat yan. Ha? Yan, alam naman ninyo yung party list. Yung party list, ano yan Peke na congressman yan Walang totoong kumakatawan dyan sa kapakanan ng mga marginalized sector. Yan ang nangyayari. Paano? Nagagamit lang Di ba? Panablan nila sa mga tunay na inihalal ng kanilang constituent. O yung mga directly na ibinoto, pag may gusto silang katarantaduhang isulong, pwede nila magawa yun. Ang gagamitin, itong mga party list. Bakit? Akalain mo party list dito. Ang karapatan, hindi lang pantay doon sa regular congressman. Mas makapangyarihan pa ngayon Mga walang mandato yan nababoy. Nagkaroon ng walang hiyaan na. Mga kaibigan, kaya nangyayari ngayon yan. Di ba? Labag man sa kalooban natin, labag man sa paniwala natin, na dapat ay masunod ang rule of law. Wala tayo magawa. Kasi sila ang sumira sa rule of law Kasama sila Hindi ba? Kaya nagka-leche-leche. Ngayon, makakapalag ba kayo? Yan ang inaabangan namin ngayon Kung kaya ninyong maigiit ang mandatong nasa inyo, nakasama yung mandato na yan, na dapat kayong makapanindigan, dun sa boto na tinanggap ninyo galing sa mamamayang Pilipino. Dito magkakasubukan na. Tingnan nga natin. Di ba? Kahapon lang Hinasabi natin, paano mangyayari na sa Senado, maghahain ka ng bill para sa prangkisa. Nung kinatay yung prangkisa ng ABS-CBN, kinatay sa Kamara Wala namang kumibo sa inyo Yung iba nga niya, sumuporta pa ron tapos ngayon, bubuhayin na naman. Hindi ba? Kaya, wala mga kaibigan Ginugulo ninyo bayan Kapareho na rin kayo na nakaupong ni Presidente Digong nyo. Wala naman pinagkaiba kayo ron Sabi ko nga sa inyo yung ginagawa ninyo, bilang mga mambabatas, wala kayong isinasaalang-alang na public interest. Ang sinasaalang ninyo, political, personal interest. Personal at political interest. Yun ang sinasaalang-alang nyo. Di ba? Panggigipit sa media, suportado nyo Di ba? Bakit? Pabor sa kanila pagtakot na yung mga mamamahayag, kasama silang makikinabang sa pandarahas. Wala nang kikibo. Kahit na anong baluktot ang gawin nila, wala nang kikibo. Kaya kasama sila, hindi sila kumibo, kasama sila sa pagdiin. Nakita ninyo resulta ngayon. Nag-uumpisa na ninyong maramdaman. Di ba?
Oh. Dito lang, pag di kayo kumibo wala na kayong kwenta. Bakit may Senado pa? Di ba? Tignan nga natin kung sino sa inyo makapaninindigan ngayon. Diyan sa hamon na yan, sa banta na yan, guguluhin kayo. Oh. May banta yan Hindi niya sinasabi kung ano. Oh, pero, ang sabi magkakagulo. Very equal lang daw. Maliit lang daw, pero magkakagulo. Ano tawag mo riyan? Constitutional crisis yan. Bakit? May sariling constitutional mandate ang executive. Ganon din ang separate yan. Yun nga yung sinasabing separation of powers. Meron kayong magkahiwalay na mandato. Ngayon, pag hindi nire-recognize ng isang branch ng gobyerno yung mandato ng isang sangay ng pamahalaan, katulad ng Senado, executive, magkahiwalay yan, presidente, di ba, executive. Tapos mga mambabatas, legislative. Pag yan, merong hindi kumilala sa mandate ng isa't isa, ano tawag mo dyan? Constitutional crisis. Alam nyo na, alam naman nila na kung gaano kalaki kasalanan ng administrasyong kasalukuyan laban sa sangkatauhan. Crimes against humanity. Kung tawagin. Siyempre, ito na mga pagkakataong hinihintay nila. Di ba? Para maisakatuparan ang maitim na balak para mamalagi sa kapangyarihan, makapaglambitin. Kasi sabi ko nga sa inyo, magmula sa panahon ni Gloria Arroyo, 2 taon pa lang bago matapos ang termino ni Gloria Macapagal Arroyo, ano sinasabi ko sa radyo? Tandaan ninyo, si Gloria, wala nang iniisip na mabuti yan o sa ikabubuti ng bansa at ng mamamayan. Hindi niya problema yan. Hindi niya pinoproblema yan. Wala nang pakialam yan. Kita ninyo, sa gobyerno ni Gloria, lahat ng napwesto para ngayon. Kaya lang, mas masahol ito. Sa panahon ni Gloria, lahat yan nagsiyaman. Ultimong maliliit na opisyal ng gobyerno sa panahon ni Gloria. Nagsiyaman yan. Pinababayan silang magnakaw. Ganon din ngayon Pinababayan. Ang iniisip lang ni Gloria noon, paano ako bababa? Sa dami ng kasalanan ginawa ko. Laban sa mamamayang Pilipino. Yun ang problema. Paano akong bababa na hindi ko pananagutan ang mga kasalanan ko laban sa bansa at mamamayang Pilipino? Yun ang problema niya. Hindi yung interes ng bayan. Ganon din ngayon. Kita ninyo, nung matapos ang termino ni Gloria, ano nangyari sa kanya? Diba, inaresto siya, kinulong siya. Asan yung mga nakinabang? Hindi nga makadalaw Baka pag nakita sila sumilip at dinalaw nila si Gloria, sila kasuhan din. Mga kaibigan,
hanggang natapos yung termino ng nakaraang administrasyon. Nakalaya nung ito na. Dito sila nag-bankroll eh. Dito sila tumaya. Pumondo. Ganun din ang pinoproblema nito. So, ito yung mga opportunity hinihintay nila eh. Magkaroon ng constitutional crisis. Para nang sa ganon, magawa nila ang kanilang mga binabalak para manatili sa pwesto. Huwag nating asahan na. Yung bakuna na yan na yung guarantee na sinasabi nila nagpabakuna para proteksyonan ang presidente. Hindi nila masabing para proteksyonan ang bansa. O sabihin nga nila yon. Paano mo po proteksyonan ang bansa mo kung yung nagbakuna sa'yo galing sa China? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito naman sabi ni Gordon. Dapat daw ay igalang ni Presidente Digongyo itong separation of powers, mga kaibigan. The advisor should be conscious about him making ito si Gordon, di ba? Ano rin ito? Dila-dila rin ito nung una, di ba? Ngayon, yung sinasabi nyo, nawawalan kayo ng kredibilidad, di ba? Wala nang, kaya malas ang taong bayan eh. Kahit na, itong kasalanan nitong sa bansa, nitong kasalukuyang administrasyon, kaya sinasabi ko nung una pa, swerting tao ito si Presidente Digongyo. Kasi walang may kredibilidad sa oposisyon mga kaibigan. Di ba? Yung sinasabi niya na pipigilan niya magsalita, ginawa rin ni Gloria yan Matinong tao ba yon? Si Gloria? Mga kaibigan, babaeng tao, di ba? Sabi nga ni Gordon ano raw? The advisor should be conscious about him making statements because there are 3 branches of government. Yun yung madalas natin sabihin, yung separation of powers, yung co-equal branch of the government, di ba? 3 yan mga kaibigan legislative, judiciary at saka executive. Magkakahiwalay yan. Yun ang gustong palabasin ngayon. Kaya ewan natin kung paano maninindigan itong mga taong ito. Diyan sa sinasabi nilang 3 branches of the government na yan, separation of powers. Both are independent of each other. And alam namin yan Yun nga ang tinatanong natin lagi sa inyo Di ba? Bakit hindi nasusunod dyan mga kaibigan dito, kita nyo, wala tayong kinakampihan, di ba? Yung mali, talagang mali yun dadating ang oras, babalik na sa inyo yung ginawa ninyo. Nakipagsabuatan ka sa umpisa, sa bandang uli, ikaw ang magiging biktima. Hindi nyo iniisip yung consequence Bakit? Paano ang isinaalang-alang ninyo yung sarili ninyong interes? Pakinabang. Di ba? Na kung hindi ka makikipagkutsabahan, hindi ka makikinabang sa pansarili mong interes.
Dito kasi walang gusto magsakripisyo. Halimbawa, kamukha niya sila Pacquiao, nangangarap na maging presidente. Gusto niya shortcut. Presidente na kagad. Wala pa naman na pamalas na galing kung hindi mamigay ng pera. Para magamit sa politika. Yung para sa propaganda. Katulad ngayon, nag-o-offer ng pera si Pacquiao. 500,000 daw. Para dun sa makapagpapasuko dun sa mga pinaghahanap kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant. Na ang apelyido Dasera. Yan, dyan lang kayo magaling Di ba? Pero yung manindigan kayo para sa interes ng bansa, wala kayong kakayahan na mag-ambisyon. Isa inyo, ambisyoso kayo sa pamamagitan ng pera. Pinangangahasan ninyo yung isang pwesto na hindi naman ninyo alam. Kung eto nga, nakita ninyo, pinagmamalaki, naging piskal, abogado, naging mayor, ano nangyari? Pwede bang ipangutang yan sinasabi ni Pacquiao? Pagka ba nanalo ka, magiging langit na Pilipinas? Kung makapagsalita mga ito, akala mo pag naging presidente, langit na Pilipinas Wala nang problema Hindi yun ang hinahanap. Kahit ano pa sabihin mo, hindi mo naman magagawa yan Katulad ngayon, di ba, yung mga pinagsasabi ngayon nito, nung bago tumakbong presidente, nagawa ba niya? Wala nagawa Kahit isa. Wala. Nothing. Zero. Zero balance. Kumbaga, di ba? Ikaw pa. Ang dali-dali mong utuin, utu-utu ka. Dinadaan mo sa pagtapal ng pera. Hindi ganyan. Wala kayong, kung hindi kayo marunong magsakripisyo, wala kayong karapatang maupo sa gobyerno. Binibigay ko sa inyong halimbawa na sa nangyari nung snap election na dapat tatakbong presidente si yumaong dating Vice President Salvador Laurel. Pero gustuin man niyang tumakbo. Maging presidente, matagal niyang pinaghandaan yun. Yung kanyang karir sa politika bilang isang oposisyon sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Mga kaibigan, anong ginawa niya? Kaysa mahati ang Pilipinas, ang boto na hindi rin makabubuti dahil mananalo pa rin si Presidente Marcos. Ano ginawa niya? Ipinaubaya niya yung presidency. Isinuko niya. Alang-alang sa pagkakaisa. Yan ang wala kayo. Yun ang leader. Hindi nga siya naging presidente. Pero para sa akin, daig niya pa ang naging presidente. Mga kaibigan. Sapagkat isinakripisyo niya ang kanyang personal na hangarin. Alang-alang sa bansang Pilipinas. Kabayanihan yun, yung ginawa niya. Di ba? Naging vice president siya. Nung bandang uli, minasama pa siya Inintriga na, di ba? Mga kaibigan, kung ano-ano na ginawang paninira hanggang sa nag-resign ba siya noon? Nakalimutan ko na natatandaan ko yung ginawa niyang kabayanihan. Na yun ang dapat gawin ngayon. Katulad si Pacquiao, kung may utak ka, yung pa lang, wala ka ng utak Anong gagawin mo?
Bakit hindi kayo magsakripisyo? Yan, mga nagbabalak na kumandidato. Magsakripisyo kayo kung talagang mahal ninyo ang bansa. Dito tayo magkakaalaman. Pagtabi-tabihin man kayong mga may balak kumandidato, wala kayong pwedeng piliin sa inyo. Kung si Justice Carpio lamang ay tatakbo pagdating sa credential, walang makakapantay sa inyo. Tahasan yan. Hindi ako nangahamak. Alam nyo yan eh. Di ba? Hindi lang naman popularidad ang kailangan natin eh. Ayun, kailangan nyo sa katarantaduhan. Igigiit mo yung sarili mo kasi sa pwesto. Hangad mo lang kasi pansarili mo. Hindi mo hangad yung interes ng bansa mo. Pero kung may mga utak yan, magsasama-sama tayo. Ito ang makabubuti sa bansa. Ano yun? Tulungan natin maging presidente ito. Isakripisyo na natin ang sarili muna natin para ma-restore ang kaayusan, maibalik ang rule of law sa ating bansa. Tulungan nating makapag-luklok tayo ng isang presidenteng pwede nating pagkatiwalaan. Katulad si Carpio. Mga kaibigan, si Carpio, dapat matagal nang naging Chief Justice ng Supreme Court. Di ba? Una, wala siyang partido riyan. Hindi siya politiko. Mga kaibigan, hindi marahas na tao. Dahil dati siyang mahistrado ng Korte Suprema, alam niya ang rule of law. May takot sa batas, may paggalang sa batas. Mga kaibigan, at hindi swapang. Naipamalas niya na to nung siya dapat naging Chief Justice ng Korte Suprema. Ilang beses yan. At ilang beses din na ipinuwera niya sarili niya kaysa mababoy ang kanyang pagkatao. Hindi ba? Di ba panlolokong ginagawa sa administrasyon ngayon? Umdihan niya sa Supreme Court, ina-appoint ko dyan eh. Sinusunod natin, gusto ko sundin na niya yung seniority dyan eh. O ilang beses nang nakapagtalaga ng Chief Justice ito, nilagay ba si Carpio? Hindi. Alam ni Carpio yun. Pasasalihin yung pangalan mo para babuyin ka lang. Kaya, nung ilang beses, pinuwera niya sarili niya, huwag niyo na ako isama dyan. Kayo na lang kumandidato na Chief Justice. Yung mga swapang, ayun, nagunahan. Yung ba, hindi pa sapat? Hindi pa ba sapat na tumataya siya hanggang ngayon para ipaglaban ang ating kasarinlan laban sa China? Walang ganyan. Naringgan nyo ba yung mga magsisitakbong yan? Ng paninindigan nila? Laban sa China? Wala eh. Mga kaibigan, yan ang nakakaalam. Kung paano dapat igiit ng bansang Pilipinas ang sarili niyang kasarinlan sa issue na yan. Siya nakakaalam. Siya ang may kakayahan. Pinag-aralan niya eh. Sasabihin, hindi si Pacquiao magiging abogado na yan kasi magkakaroon ng diploma yan. Nabibili lang yan eh. Hindi naman totoo yan eh. Hindi man totoo yan mga diploma nyo eh. Puro ano lang yan, may bayad lahat yan eh. Sa boxing ka lang daw magaling, sabi ni Nora eh.
Mga kaibigan eh. Totoo naman nga yun. Oh. Sipin ninyo. Di ba? Yun ang wala ngayon. Yung marunong magsakripisyo o handang isuko ang kanyang pansariling interes kapalit ng interes ng kanyang bansa at mamamayan. Kung hindi ho ganyan ang kumakandidato o kung ganyan ang kumakandidato, walang hindi nakalaan na isugal ang kanyang sariling interes, yun ay boto. Hindi totoo yan. Mahuhulog lang tayong lahat, pare-pareho, sa isang panibagong, mas malaking pagkakamali. Alam niyo ba, ito huwag magagalit. Hindi ko naman babanggitin ang pangalan eh. Tinanong ko yan eh. Yung isang kakilala natin eh. Sabi ko, ano sa tingin mo kay Pacquiao? Napag-usapan namin yung susunod na presidente. Sabi, naku, delikado. Para mong pinaghalo yung isang presidenteng masama ron tsaka si Duterte. Naku, mga kaibigan. Grabe. Di ba? Pinagsama, isipin mo, hindi lang si Digong nyo, may isa pa. Matindi rin. Oh. Yan o, sinasabi natin para malaman ng mamamayan na wala nang kinabukasan ng Pilipinas. At huwag kayong pumayag na darating ang araw. Pare-pareho naman tayong mawawala sa mundo. Wala tayong ginawa. Malalaman ng inyong mga apo, ng inyong mga anak. Bakit hindi nyo kami pinagtanggol? Yan ang sasabihin eh. Kita ninyo ngayon, alipin kami ng China. Bakit hindi nyo kami ipinagtanggol? Nung panahong kayo ay nasa katayuang pwede pang ipaglaban ng ating bansa. Bakit hindi nyo ginawa yan? Uusigin ka ng sarili mong angkan. Ng mga anak mo, magiging anak ng anak mo. At susunod pang mga lahi. Ikakahiya ka. Nakalibing ka ng matagal. Kinakahiya ka pa. Kundi ka minumura ng sarili mong apo. Di ba? Paano? Wala kang ginawa. Anong ginawa mo? Yung magsip-sip para magkapera. Di ba? Kapalit ng pera. Kapalit ng interest ninyo sa politika. Mga kaibigan. Alay na nakakita ninyong mga nagtatarantado. Kung makapagsalita pa yan, mga sila Roque na yan, kung makapagsalita, nang iinsulto. Di ba? Nakaka-insulto na. Yan, mga tatakbo yan eh. Kaya nila ginagawa yan eh. Para masiguro nila, ang pinupustahan niya ng kapalit niyan, personal nila eh. Pag nagapwesto sila, hindi na sila pwedeng habulin. May panlaban na sila. Mga kaibigan. Pero kung ang presidente napapalit dito, halimbawa, hindi pwede si Carpio. Si Carpio naman, isa lang ang masisiguro ko sa inyo eh. Hindi niya ipipilit ang sarili niyan. Para nga akong luko-luko rito siguro sa tingin ng iba na nagsasabing Antonio Carpio, wala naman balak yan. Pero pwedeng mangyari yun kapag ang mga mamamayan ang humimok mismo at yung mga gustong magpresidente magkaroon ng puso para sa bansa, yung totohanan, maisip nila itong sinasabi natin. Dahil ito ang talagang makakabuti sa bansa.
Ayaw ko na makipagsapalaran dyan. Sigurado mabibigo tayo. Kapag dyan sa mga kandidato lang na yan, tayo aasa. Kailangan natin tayo mismo ang magluklok ng mga katulad nila ni Justice Carpio. Sino man, kahit Vice President, at least, makakatulong siya sa Presidente. Sa paggawa ng mga desisyon. Kung paano ipaglalaban ng bansa, mapapayuhan ng tama. Kasi walang iniisip na pansarili. Tumataya Wala tayong makikita ngayon ganyan. Sige, sabihin nyo sa akin, ihanay na ninyo lahat ng presidential vote. Puro karamihan dyan, puro swapang. Swapang sa kapangyarihan. Yan ang isang malaking magagawa natin na naman na pagkakamali at malaking kabiguan. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa pangkalahatang mamamayan at bansa natin. Kapag dito, doon na lang tayo pipili sa mga umaastang magpipresidente sa 2022. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito mga kaibigan, may isang flight attendant ang natagpuang patay sa isang hotel. Ito ay nangyari sa City Garden Hotel dyan sa Makati. Noong pong bisperas ng bagong taon o New Year's Eve. Kung saan nagkaroon ng party-party sila ron. Doon nila idinaos ang kanilang bagong pagsalubong sa bagong taon. Itong babae, kasama niya, ayon sa balita, 11 mga kalalakihan. Mga kaibigan. Yung iba bakla. 3 kumpirmado, kinumpirmang bakla nitong isang na-interview kanina. Yung na-interview kanina, anak ni Claire de la Puente. Nakita ninyo ito, isang magandang leksyon ito sa mga kabataan ngayon. Mga kaibigan. Sinasabing ang ikinamatay nito sa initial na medical report, ito'y aneurysm ang naging sanhi. Pero bakit siya nagkaroon nun? Diba? Ang inihinala rito, ayun na rin, sa lumabas na resulta yata Walang droga? Meron May binabanggit na parang tinaniman ng droga yung iniinom niya. Nilagyan. Mga kaibigan, kaya maaring ito'y kwan, wala lalabas din ang katotohanan dito Ngayon, 11 lalaki yan. Siyempre, maraming theory dyan, di ba? Maaring trusted niya yung iba. Ito raw namang baklang ito bang anak ni Claire de la Puente? Isinama lang yata daw dyan siya. Kwento pa lang nila yan, di ba? Siyempre, lahat ng iwas gagawin niya sa kwento nila ngayon. Pero pagdating na ng kaso, iba na ho yan. Dito, sinasabi ko rito, leksyon ito. Alam nyo ngayon, sa sama ng panahon, dapat ang mga mag-iisip din kay bata ka, kay matanda ka. Napakahirap yan yung pumupunta kayo sa hotel, di ba? Magpa-party kayo ron. O sa kondo, mga ganyan. Mahihilig ngayon kondo, mga hotel, di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari dyan Pag may nangyari dyan, ito pinapayuhan ko. Lalo yung mga hindi naman kayo mayaman.
social climber ka lang. Huwag kayong makikisama sa ganyan. Parang gang rape ang ano nito, wala pa mang resulta, pero ang daming pasa sa katawan ng babae. Mga kaibigan, at ayon sa pulis, ang teori nila, malamang ginahasa ito. May report wala. Ha? Walang ano. Hindi naghahasa. Anong dahilan? Ba't siya nagkaroon ng mga pasa? Drugs daw. Dahil sa droga yun. Epekto ng droga. Naku po. Ayan, no? Sipin ninyo. Sigurado, yung mga kasama niya, nagdroga rin. Di ba? Dinideny nung anak ni Claire de la Puente na nagdroga sila. Mga kay, siyempre, ba't naman aamin yun? Di ba? Ito nga si Pacquiao, nag-aalok nga ng 500,000 daw sa makapagtuturo doon sa ibang mga hinahanap. Ha? Tigilan mo na nga yan. Identified na Di ba? May panakot pa nga itong pulis. Ito si Sinas. Nakuha na sumuko na kayo. Ha? Lumutang na kayo dahil kilala na namin kayo. Yun ang sabi. We know who you are. Your family must turn you over to the police. Those found to be abetting your escape will also be arrested. Dami yung daldal. Kilala nyo na pala Yan ang hirap sa pulis ngayon. Kilala na nila, alam na nila. Ba't nyo tinetelegraph? Di ba? Di ba dapat mauna huli bago kayo magsalita? Ang yabang nyo Kaya puro nangyayari, laging bulilyaso. Nagkakaroon ng bulilyaso. Di hulihin nyo, alam nyo na pala Tsaka ka dumaldal. Di ba? Dati ganyan palibasa, walang naniniwala na sa kanila, kaya ang tatakaw pa nito sa publicity, di ba? Magyayabang sa media. Ang dami na naming narinig na ganyan, walang nalutas pero, babala ito sa mga mahilig sa ganyan. Iba na ang panahon ngayon. Maari kang mapunta sa lugar sa isang pagkakataon, you were at the wrong place, at the wrong time, at the wrong place. Di ba? Yan Pwede ka masabit dyan At yung mga wala namang pera, social climber lang kayo, huwag kayong makisama dyan sa mga mayayaman pagdating sa ganyan. Bakit? Pagdating ng oras, nagkaroon ng ganyan. Ang madidiin yung walang pera. Yung mga may pera, makakalaya yun. Tandaan nyo yan. May pambigay yan Alam nyo naman ang pulis ngayon, nabubulag yan. Di ba? Pambulag dyan, pera lang yan ang gamot nila ngayon Peramycin. Mga kaibigan, antibiotic nila yan Peramycin. At saka yung paracetamol, pag masakit ang ulo nila. Bigyan mo ng paracetamol. Mga kaibigan. Di ba? Alam niyo bakit ko nasasabi yan? Ako nung araw, bata ako mga 16 o 15, 16 years old ako. Nagsisimula akong mag-ensayo, papuntang Japan, bilang singer. Kalain niyo makarpyo ako. Nakwento ko na ito Ilang hakbang na lang, 2 hakbang, palibasa, masunurin ako sa batas, hindi ako marunong lumabag. Inabot ako ng karpyo, 2 hakbang. May metrocom doon, sa labas ng namin, compound. Diyan sa Baclaran. Kasi yung aming compound, malapit sa rotonda. Doon nakaparada sa rotonda mismo yung
ng Baclaran, yung truck ng Metrocom, yung bus. Akalain mo hinabol ako nung Metrocom. Hindi ako tumakbo, hindi ako kumilos. Oh, halika, sumama ka. Sinakay ako ron. Kung sanay ako sa kalokohan, di tumakbo na lang ako, di ba? Kasi nandun na ako sa gate Oh, sumama na ako. Hindi pala yun. Yung pangalawang beses pala yun. Yung una, may mga kasama akong, mga mas may edad sa akin ng konti. Mga barkada nung kapatid ko. O, di nahuli kami. Meron kaming dalang sasakyan O, inuli kami. Sinama kami sa Port Bonifacio. Pagdating doon, dinala kami sa magkakaroon ng head count Pagdating doon, dinala kami sa parang grandstand. Doon muna. Nung nag-head count na, paglingon ko, wala na yung mga kasama ko. Ako naiwan doon. Alam niyo kung bakit? Lahat pala yung mga kasama ko, anak ng colonel sa military, martial law O, nakatawag lahat sa kanilang magulang. Ako, walang koneksyon, di ba? Kung meron man, hindi natin ginagamit sa ganun di ba? Wala na, ako natira doon. Mabuti na lang, natakot pa nga ako dahil, alam nyo, ganda lalaki na dati nung araw di ba? Sus Mariose, prolication ang dating Kinakantsawan ako ng mga Bisaya. Akala bakla ako. Kasi nakabihis ako ng maganda yung mga, hindi pa ako nakakapag-Japan, pero alam niyo na, pasalubong nung kuya ko yun, mga damit. Kung ano yung suot ng mga galing sa Japan, meron na ako noon. Siyempre, mga badong pa mga damit nun, kahit mayaman nun Hindi pwedeng, malayo ang dating Di ba? Tayo, bata, mahaba buhok. Maayos naman ako, malinis Kinakantsawan ako ng mga Bisaya ron. Mga lasing yata, sabi. Akala bakla ako. Yung isang sundalo, siguro naalata niya na hindi ako sanay sa ganun. Di nala ako rin sa doon ka sa opisina, linisin mo opisina ko. Yung pala kakapraso yung opisina niya. Isang bunot mo lang kudrado lang Mga kaibigan, isang kudrado lang na maliit May lamesang maliit din. Tapos na ako magbunot doon Winalis ko na. Ang kintab naman Hindi naman marumi nung dinatnang ko Wala nga akong mawalis hindi natulog ako doon. Wala naman tao, hindi man siya nandoon. Nasa labas siya. Nung dumating bumalik, ginigising ako. Hoy, 12:00 na, umuwi ka na. Sabi sa akin nung sundalo, naging mabait sa akin Yung sundalo na yun. Parang sarhento umuwi na ako. Kaya lang, ang sakit, no? Pagka yung bata ka, yung napuyat ka, inabot ka ng tanghali. Parang kang si Dracula na ang init sa katawan parang kang nasusunog. Di ba? Yun. Ang experience ko, iniiwan ako. Sila may mga mga connection, may kaya, di ba? Ako wala. So ako, lugi. Di ba? Ikaw ang sasagot dun sa kasalanan yung lahat. Mga kaibigan, ganun din ang mangyayari dito. Kung ang anak nyo mapasama sa ganyan, isang napakalaking bangungot ito ngayon. Lalo na sa mga magulang. Ewan ko lang kung makatulog pa niya si Claire de la Puente. Mga kaibigan, sa nangyari sa anak niya ngayon, Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.